Hello there, beautiful souls. Welcome to Dark Angels Intuitions, another general love reading. For everyone na maka-resonate. Okay. This spread, love spread, isa to sa choice na sa private reading ko. So if you want to book a private reading, just click the link on my description box. Sa video na to or sa every video of my YouTube channel or even nasa profile picture, nasa profile ko, just click the link of my FB page and I personally will going to send you the information. So anyway, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. Please take what resonates and leave the rest. And this could be vice versa, so put yourself in a situation kung saan kayo maka-resonate. So this is a timeless reading, guys. So kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be for you. Anyway, let's start. Kaninong story to? Sinong maka-resonate ito? Love reading for the collectives. Okay. Oh, so in the past, I think may mga arguments na nangyayari dito sa connection, sa relationship ninyo. In the past, I think nagkaroon ata to ng clarity. Let's see. Let's clarify. Sa past pa lang, parang lumabo na yung situation ninyo kasi parang nagkaroon natin ng clarity that your person might be nag-offer siya ng victory to someone else and because of this, parang hindi naging maganda yung pagtakbo ng relationship ninyo. So, na-confuse yung person mo whether ano yung magiging decision niya dito. Na-juggled siya, honestly. Na-juggled siya, I think, between you and your relationship and another. So, and because of this, parang naging cold yung connection ninyong dalawa. So, because of this, I can see here na parang meron siyang point na malungkot siya sa mga nangyayari. Nagsisi siya sa mga nagawa niyang pagkakamali. Might be both side as well. So, at this present, let's see what is this. Honestly, sa past pa lang nagkakaroon na sa kanya dito ng realization or nagkaroon na ng clarity, awakening na mali yung mga nagawa niya. Kaya pinagsisisihan niya nung lumabo yung connection ninyong dalawa or relationship ninyo. So, at this present situation, let's see. So, this person right now, parang bumabalik siya sa'yo or nagkikipag-usap siya sa'yo again. Na parang gusto niya ulit na mag-offer sa'yo ng new beginning. Or, siguro nagpapatunay ito siya sa'yo na gusto ko nang maging sabihin natin na bigyan ka ng stable relationship or something to offer you new beginning, ganun. Siguro kayo yung tumagal dito, madami na din siguro kayong pinagdaanan ng person na to. So, kaya bumabalik siya sa'yo. And I can see also here na
The thing here is, sa mga nalalaman mo ata, dito ka naiipit sa situation kung tatanggapin mo ba siya or no. Kasi medyo napapa-challenge ka dito to accept this person. Kasi feeling ko parang meron kang feeling dito na baka may mahal na siyang iba or hindi na ikaw yung mahal niya. Baka yung isa na yung mahal niya, yung dahilan ng pag-aaway ninyong dalawa. So parang hindi ka sure kung sa pagbabalik niya totoo na ba siya or magkakaroon pa ba ng something sa kanila, something ganun. So let's see. Pero bumabalik siya sa'yo, parang nangangako siya sa'yo ulit. Sa dami na siguro ng pinagdaanan ninyo, kaya bumabalik siya sa'yo. So, dito naman sa feelings mo talaga, yun talaga meron kang feeling dito na baka meron siyang someone else, okay? And yung feeling naman dito ng person mo is alam niyang naging unfair siya sa'yo. Might be yun na yung nangyari before na nagkaroon ng clarity. So, baka feeling mo siguro din ngayon na baka sila pa until now. And baka ginagawa kang tanga ng person na to. So, yung person mo naman, andun siya sa point na meron siyang feeling na alam niya na naging unfair siya sa'yo before. But, let's see. Let's clarify. And might be this time, gusto niya na maging honest sa'yo. See? Alam niya na noon, time na yon, parang lagi ata kayo nag-aaway nung time na yon, kaya naggawa niya to sa'yo. Na alam niyang pagkakamali niya, yung kumbaga in an immature way niya nagawa yun, na imbis na ayusin niya ng maayos yung pag-aaway ninyong dalawa, imbis ayusin niya, you know, nung time na yun na lagi kayo nag-aaway, lalong naganap pa siya ng iba. So, na-juggled siya tuloy that time. So, parang alam niya na naging unfair siya. And this time, gusto niya maging honest sa'yo. And this time, gusto niya na natutukan to. Like, mag-focus na sa relationship na meron kayo. And, alam niya naman na hindi ka na inosente sa mga nangyari. Kasi nga, dito pa lang, noon pa lang meron ng clarity. So, feeling niya din yun, kung baga naiintindihan ka niya, kung bakit medyo doubtful ka, tatanggapin siya ulit. Bakit confused ka sa nararamdaman niya para sa'yo. Ano yung positive dito sa connection ninyong dalawa is, I think, kailangan maging fair yung person mo. Kung sakali man na gusto niya nang maging honest sa'yo, siguro, ipapakita niya sa'yo, hindi lang niya sasabihin yun. So, yun yung pwede magiging positive outcome ng relationship ninyo. And, kumbaga, hindi ka makakaramdam na parang imbalance sa pagbabalik niya, and papatunayan niya talaga na willing na talaga siya mag-offer ng new beginning. So, yung negative naman na kung sakali na bumabalik siya sa'yo, bumabalik siya sa'yo din, sasaktan ka lang niya ulit. So, syempre, hindi maganda yun. So, kailangan kung babalik siya sa'yo, ayusin niya, patunayan niya na totoo talaga yung pagbabalik niya sa'yo, na hindi lang to basta-basta. Sinasabi niya lang dahil namimiss ka niya, or ano ba yung reasons niya, or basta just meron lang siyang reason. Kung bumalik mo siya sa'yo, is totoo na. Kung bumalik mo siya sa'yo, is yung dahil sa mahal ka niya. Hindi dahil sa kailangan ka niya. Hindi dahil sa matagal na kayong dalawa. Babalik man siya sa'yo dahil sa mahal ka niya. Hindi ka niya kaya mawala. So, yun yung negative, na kung sakaling babalik siya at magpapatunay siya ng pagbabago niya, tapos sasaktan ka lang niya ulit. Yun yung magiging negative dito. So, what is your hope here is, let's see, you are hoping for change. Let's clarify. Okay. Alam mo, parang gusto mo na, you're already hoping na sana hindi na lang siya nagparamdam pa.
kumbaga, na-end na lang yung connection ninyong dalawa. Kumbaga, na-end na lang yung cycle ninyong dalawa. And ready naman na siya. Ready ka naman na sana for change. Ready ka naman na din sana. Ito sigurong feeling dito is could also be like your feeling here could also be na gusto mo na din na i-rebuild yung sarili mo. Gusto mo na mag-focus sa sarili mo. Gusto mo na i-end tong cycle na to. Kumbaga, sa dami niyong pinagdaanan na dalawa, parang ready ka na to have a changes in your life without this person. And ito na din kasi yung nakikita ko sa hope mo to end the cycle and have changes. And siguro andun ka sa point na go for the new love naman na tayo. Hindi na yung babalik pa yung ex. So, let's try new love naman this time. Parang hindi ka naman naghanap, pero you're just nag-wait ka lang. Pero yun, parang yun na yung gusto mo. Parang yun na yung hope mo dito. Kasi willing ka na to heal from this connection this relationship na meron kayo. So, parang para sa'yo, willing ka na wasakin to. At patutuluyan na talagang maghiwalay. Parang okay na sa'yo na maghiwalay kayong dalawa. Kasi parang feeling mo kasi pag bumalik siya or dito sa pagbabalik niya, parang meron kang nararamdaman na baka mahihirapan ka na naman, mabibigatan ka na naman sa problema, or lulukohin ka naman niya kaya ng yung feeling mo. So you are just really hoping na sana ma-end na lang tong cycle na to. And okay naman na ako, willing na ako na mag-move on. So what is your fear here? Let's see. Kasi madami kayong pinagdaanan nito, matagal kayo nito. So, let's see. Hindi din siya madali na ganon-ganon na lang. Though, hindi ko naman nakita yung marriage dito. Hindi pa siguro. Kasi yung fear mo dito, paano pag nagkaayos kayong dalawa? I mean, paano kung tatanggapin mo siya at maayos kayong dalawa? Tapos, andun sa point na paano pag mag-uusap kayo at mapipilitan ka sa sarili mo na tanggapin siya at maayos kayong dalawa. So, tapos andun sa point na paano pag dumating sa point na yon is meron na namang mga gulo na nangyayari. So, this is your fear. Or paano pag pagsisihan mo itong mga desisyon mo na to. Paano pagtatanggapin mo? Tapos, mangyayari na naman dito na may hahadlang na naman sa relasyon ninyong dalawa, or meron na namang third party na mai-involve dito sa relationship ninyo. So, parang paano pag mapapagod ka naman sa kakaantay sa effort niya, same as in the past. Paano pag mapapagod ka mag-aantay sa great new changes ng relationship ninyo? Paano pag hindi na talaga dadating yon at wala din mangyayari sa pagbabalikan nyo? So, dito ka sa point na naiipit ka sa sitwasyon. In a way, when it comes into decision, confuse ka. Kasi matagal din kayong dalawa. So, actually, yun yung fear mo. Kinda weird. I don't know, baka you are a Virgo sign. So, anyway, may nakita naman ako dito. Libra or Taurus. Virgo is also here. I can see Pisces. Cancer could also be Leo. Cancer, Scorpio, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius. You or your person. Okay. So, ano yung aim mo dito? Let's see. Actually, yung aim mo talaga dito,
I get the story. Nakuha ko na yung story. Matagal na kayo ng person na to. Yet this person, nung past pa lang, clear na pala sa'yo to. Kumbaga ganito. Okay? Itong person na to, meron siyang nauna sa'yo. And hindi sila ex, sila pa din. Like, kumbaga, pwedeng asawa niya to or pwedeng ka-live-in niya to. Kasi wala naman ako nakitang marriage card. It's just that might be they have responsibility. So, could be dati pa lang, una pa lang, alam mo na to. Clear na sa'yo to in the past pa lang. Kaya lang, nandun nga sa point na pinagplanuhan nyo to, itong relasyon na to. And this person offers you victory in life. Kaya lang, dati pa lang, hindi ka na nagiging masaya dahil sa alam mo na pala yung katotohanan dito. So, pumasok ka sa sitwasyon na to na which is alam mo na yung katotohanan dito. Hanggang sa tumagal na lang kayong dalawa. And to the point na dito pa lang sa past, may mga issue na kayo. Nag-aaway na, may mga issue na about unsureness, you know, cheating, or feeling like been cheated. So, feeling like na left alone, or feeling like minsan di binabaliwala. Kasi nga, ikaw mismo alam mo, clear sa'yo, kung ano yung pinasok mo dito. So, pwede tong vice versa, okay? Pwede tong vice versa. Anyway, kaya at this present situation, tumagal na lang kayong dalawa, your person, hindi ka pa din niya binibitawan, or ayaw kanyang bitawan. Andun sa point na willing pa din siya mag-offer sa'yo ng new beginning. But then, yun na nga, yung feeling mo kasi dito, gusto mo nang bumitaw. Gusto mo na magkaroon ng changes sa buhay mo. Gusto mo na i-rebuild to, mag-focus sa self mo na lang talaga. To have some freedom. You want to get your power back. Kasi dahil sa pagmamahal, parang feeling mo, naipit ka sa situation. Dahil sa pagmamahal na meron ka. So, yung person mo naman, yun na nga sabi ko kanina, na alam niya na naging unfair siya sa'yo. Alam niya na every time siguro na nag-aaway kayong dalawa, naiintindihan ka niya dahil nga could be dalawa kayo sa buhay ng person na to. And tinanggap mo to. Willing pa din naman siya to do some action, to move forward towards with you, and to stay with you, could be to stay with you. Kahit alam niya na minsan nasasaktan ka na naagiging unfair na siya sa'yo. Kaya nandito sa point na yung hope mo pala, kaya pala yung hope mo dito na gusto mo nang i-end tong cycle na to. Gusto mo nang i-end tong cycle na to have a changes in your life na and to find someone na who is really willing to fight for you, willing to prioritize you. A wish fulfillment talaga. Kumbaga, gusto mo talaga maghilom na dito sa sitwasyon na meron kayong dalawa na tapusin na lang to, wasakin na lang to, or maghiwalay na lang kayo. Kasi feeling mo din naman kasi parang hindi ka din sure kung may future kayong dalawa. Kasi nga, alam mo pala dati pa na meron na. So, dito ko kasi ito na-realize. Kaya nga dito yung fear mo na what if kung yung fear mo pala dito, what if kung tuluyan, example, nandyan ka, tatanggapin mo siya ulit, kumbaga, magpapatuloy kayo ulit sa happiness ninyo. Kumbaga, babaliwalain mo yung nararamdaman mo, babaliwalain mo yung fear mo or something, ganun. And, what if kung mas pipiliin niya pala sa huli yung isa at hindi ikaw? Dahil baka may responsibility silang dalawa. So, what if doon siya mag-o-offer ng new beginning? Sino yung ending na kawawa dito? Ikaw. So, yung aim mo pala talaga dito is yung alam mo yung
ipakilala ka talaga sa lahat. Kumbaga, maging proud siya sa'yo. Na ikaw lang yung priority niya. Na sa'yo lang, ikaw lang yung mahal niya. Na bubuo kayo ng family together. Na mag-offer siya sa'yo ng new beginning. Though, alam mo na mahirap yun. Yun yung aim mo. Pero alam mo mahirap yun kasi meron at merong hahadlang. Kumbaga, andun sa point na alam mo, mismo sa sarili mo na itong pinasok mo, alam mong matatapos lang to or maghiwalay din kayo kasi might be, okay, might be this is just a third party reading. Might be you are third party here. So, pwede tong vice versa, okay. As I said, ito lang yung nakukuha ko talagang energy. Kasi parang feeling ko, ito yung aim mo, pero alam mong, kumbaga sa reality, alam mo naman na maghiwalay din kayo kasi ito ka lang sa buhay niya. Option, kumbaga, third party. So, sometimes nag-iisip ka talaga dito. Kung itong person mo, willing ba siya na mag-offer talaga sa'yo ng new beginning, baka aabot sa point na pag mabibigatan na siya sitwasyon, hindi ka din niya ipaglalaban. So, naiisip mo na yun eh. Kaya nga meron ka ng feeling na gusto mo na lang talaga na i-end na lang tong cycle na to. Kaya lang, tumatagal na kayong dalawa. Mahal mo din kasi talaga to. So, ano yung kailangan mong i-avoid dito sa sitwasyon na to? Avoid overthink. See? Avoid overthink and thinking na naiipit ka sa sitwasyon. Avoid mo yung sleepless night sa pag-iisip na anong gagawin ko. Mahal ko siya pero hindi ako makaalis kasi mahal ko siya. Tsaka hindi ako makapag-decide kasi mahal ko siya. And kahit gusto ko na talaga na ipaglaban yung sarili ko, gusto ko siyang kausapin, pero nakikita ko naman sa kanya na every time magkasama kaming dalawa or every time na magkausap kaming dalawa, napapansin ko naman sa kanya yung effort and yung pagmamahal na, you know, mga sinasabi niya sa'yo or something. Pag magkasama kasi kayong dalawa ng person na to, parang hindi mo nasasabi sa kanya yung sa loobin mo. Kasi parang okay naman yung treatment niya sa'yo. So, parang gusto mo na talaga somehow na mag-isip talaga dito ng maayos. Nang hindi ka nababothered ng person mo. Kasi parang, kumbaga, pag nag-uusap kayo or nagkikita kayo ng person na to, parang hindi mo nasasabi yung ano man yung gusto mong sabihin sa kanya. Ano man talaga yung reklamo mo sa relationship ninyong dalawa. Kumbaga nanghihina ka. Parang dahil sa sweetness niya siguro, dahil sa mga sinasabi niya magaganda sa'yo, dahil sa mga pangako niya sa'yo, dahil sa siguro mga inaalay niya sa'yo or something. Kaya parang nanghihina ka in a way. Hindi ka nakakapag-decide na maayos. And naiisip mo na mahal ako nito. Kumbaga ganun. Mahal ako nito. Pero hindi mo iniisip. Iniisip mo din naman na meron siyang iba. Pero parang mas iniisip mo every time pag magsasama kayo. Every time pag nag-uusap kayo na ikaw yung mas mahal niya. Kasi yun yung pinapakita niya sa'yo, pinaparamdam niya sa'yo pag magkasama kayong dalawa. So parang nakakalimutan mo na meron pa pala siyang iba na nauna pa sa'yo. You know. See? Andun nga sa point na alam mo na niloloko ka lang talaga ng person na to. Pero, nagpapakatanga ka. Naku-confuse ka nga minsan sa nararamdaman mo. Bakit kumbaga hinahayaan mo lang to. Na alam mong dalawa kayo sa buhay ng person na to. Or alam mong option ka lang sa buhay ng person na to. So, parang you are thinking of a decision na hindi mo alam kung anong decision ang gagawin mo. So, naku-confuse ka sa nararamdaman mo. Alam mo naman na niloloko ka.
alam mo na itong relasyon na to walang kahantungan to kasi meron at meron nga siyang someone na kumbaga may power to cut off your relationship anytime. So, ang sinasabi dito sa card is avoid overthink, but you need to clarify your mind. Kailangan mo i-open yung pag-iisip mo sa katotohanan. Kailangan talaga din mag-isip ka ng mabuti na in a way kung tama ba yung pinasukan mo, tama ba tong decision mo, or tama ba yung decision na gagawin mo, or hindi. Parang ganun. Tama ba tong taong pinaglaban mo or hindi? Mahal ka ba talaga niya or hindi? So, hindi mo kailangan na, kumbaga, hindi mo kailangan isipin yung pag-overthink mo about sa, alam ko wala kaming dalawa. Pero, alam ko din na mahal niya naman din talaga ako. Kumbaga, alam ko wala kaming chance in the future. Pero, alam ko mahal niya din talaga ako. Tapos, minsan naguguluhan ka na, naku-confuse ka na. So, kailangan mo kumbaga, ipahinga yung utak mo somehow. Kasi pag ganun yung palaging iniisip mo, mag-overthink ka, magkakaroon ka ng anxiety, hindi ka talaga makapag-isip ng maayos. Kumbaga, you need space to think, you need space to kumbaga, to, what do you call this? To have some peace of mind muna. Para ma-enlighten ka, kumbaga, kung anong gagawin mo sa connection na meron kayong dalawa. Kasi yung action na kailangan mong i-take dito is yung ma-enlighten ka talaga. Yun yung kailangan mong i-take na action dito. Na mamulat ka talaga sa katotohanan na itong pinasok mo, wala din patutunguhan to. So, ito yung action na kailangan mo i-take. Tignan mo yung tama at saka mali dito. Tignan mo kung saan ka banda. Okay? Tignan mo kung saan ka banda sa sitwasyon. Tama ba? Nasa tama ba? Or nasa mali ba? Or huwag kang magbubulag-bulagan sa sinasabi niya. Dahil sa kung ano yung hindi mo alam na pwedeng mangyari dito. Itong person na to nagsisinungaling to sa'yo. Secrets. So, nagsisinungaling siya sa'yo sa madaming bagay. So, I can see here na yung sinasabi niya siguro sa'yo na nag-e-effort siya, nagpa-promise siya sa'yo somehow. Hindi naman siya sure kung tutuparin niya ito kasi hindi niya even alam kung sino yung pipiliin niya sa inyong dalawa. So, andun din siya sa point na this person is betraying you nang hindi mo nalalaman. Okay? Niloloko ka niya. Alam mo naman kasi sa una pa lang, tinanggap mo na yun. Kaya lang, nabulag ka sa mga sinasabi niyang mahal ka niya, sa mga pinapakita niya sa'yo or sa mga binibigay niya sa'yo, sa mga sweetness niya sa'yo or whatsoever. So, sa tuwing nagkikita kayo, nagsasama kayo or nag-uusap kayong dalawa. You know, parang sa mga pangako niya, kaya napapanahon ka, mahal ba talaga niya ako? Or ako ba yung pipiliin niya? Or sa mga pagsisinungaling niya na malabo naman na kaming dalawa, or baka hindi na kami nag-uusap na dalawa pero puro pala yun sinungaling. Kumaga, para na lang sa anak yung pag-uusap namin. Depende kung saan kayo naka-resonate dito. Kasi ganito yung mga na pagsisinungaling Para na lang sa anak, kaya kami nag-uusap, or kaya kami nagsasama, hindi naman na kami nag-uusap, or hindi na kami nag-do something, nagme-make love, or sabihin natin na, ano na lang yung, hindi na kami nag-uusap nito, madalang na lang, or sabihin na natin na wala na kami nito, or something ganun. Pero ang nakikita ko kasi dito, alam mo may clarity sa'yo dito, na meron. May clarity sa'yo. So, feeling ko,
might be ang kasinungalingan niya dito sa iyo is might be, oo, nag-uusap pa din kami, pero sa bata na lang, para sa mga anak na lang, sa support na lang, na hindi mo nalaman, nagsasama pa pala to sila. Or may relasyon pa sila, or may pagsasama, hindi pa sila naghiwalay, something ganyan. Or hindi sila na okay pa din sila. Parang ganun. So, tinago niya sa'yo yung katotohanan ng katotohanan talaga. Sabihin na natin na share niya sa'yo, kasi may clarity sa'yo dito na may asawa nga, may asawa, sabihin na natin. Pero, apart nun, may kasinungalingan siyang sinasabi, or madami siyang kasinungalingan na sinasabi dito. Kasi na hindi mo ito alam especially sa mga pangako niya sa'yo. Okay? Aghintay ka lang, sabihin na natin kung magkita tayo, magsama na tayo, maghintay ka lang, ayusin ko lang tong problema namin, then magsama na tayo, ikaw yung mahal ko, etc. etc. So, pero hindi niya pala alam anong desisyon ang gagawin niya. Kasi niloloko ka lang naman niya So, andito sa point na ginagawa ka lang talaga niyang tanga. The Fool card. So, ginagawa ka lang yan tanga. He is betraying you. Kasi, bakit niya ginagawa to? Para peaceful. Walang away na mangyayari. Walang gulo na mangyayari. So, hindi totoo na wala na sila nito. Or malabo na sila nito. Or nag-uusap nila sila dahil sa bata. Or whatever. Sila pa din talaga. Sila pa. So, pag malalaman mo tong tinatago niya sa'yo, madidisappoint ka talaga. Of course, why not? Pero, kailangan mo talaga mag-gather ng information. You need to be the high priestess here. You need to be practical na mag-gather ng information. You need to have that kumaga, confidence sa sarili mo na hindi ka sumusunod lang sa gusto niyang mangyari dahil sa sinabi niya to. Ito yung susundin mo kasi mahal mo. Kasi yung environmental factor dito, mahal na mahal mo tong person na to Sobra, mahal mo talaga siya. Like, you are blindly loving this person unconditionally. Willing ka talaga to do everything para sa person na to. May mga ganun talagang babae. Lalo na sa babae. Pwede din naman to lalaki. Okay? So, may mga ganun talagang tao. Ito yung environmental factor. Mahal mo talaga to. Kaya sa konting sinasabi niya sa'yo, sa papaniwalaan niya sa'yo, mananiniwala ka. Baka hindi ka nag-iimbestiga o hindi ka malang na, kumbaga para sa'yo, may takot kang magtanong sa person na to na natatakot ka baka malalaman mo yung katotohanan na sila pa. Pero, alam mo yung parang nakikita ko sa person mo na to, ang sinashare niya sa'yo dito is parang, kumbaga, feeling niya na share na niya sa'yo lahat. Open naman ako sa'yo, alam mo na meron akong ganito, kaya lang, ito lang naman yung dahil lang sa bata. Alam mo na ganyan nag-uusap pa kami, pero hindi mo alam yung other ng kasinungalingan niya behind that, na sila pa talaga. Tinago, yun yung tinago niya. So, ginawa ka pa rin niyang tanga. So, the other person na nai-involve dito, see? This person will still going to move forward towards that person. I think andun sa point na kailangan mo talaga dito na maging wise enough to gather some information. Kasi feeling ko the other person here is your person. Etong person mo na if ever matitimbrehan mo na, malalaman mo na
And kumbaga, mararamdaman niya sa'yo na parang nagiging smart ka na, nagiging practical ka na feeling mo may pagbabago na sa'yo, or nababad trip ka na, or sabihin natin, hindi mo na na-appreciate dahil sa iba na yung nararamdaman mo, iba na yung kilos mo, pagbabago na. This person will going to move forward. And andun sa point na this person will go, parang maglalakas loob to siya dito na itatry niya pa din na i-convince ka, pero pag hindi ka na ma-convince sa panloloko niya, hiwalayan ka din niya. Dahil niloloko ka lang talaga nito. Kung hanggat sa kaya niya, kumbaga, pag nakikita niyang nadadala ka pa sa story niya, nadadala ka pa sa sweetness niya, nadadala ka pa sa mga gano'n, mga alibis niya, continue pa din yan siya. Pero pag napapansin niya na sa'yo na parang nagbabago ka na parang nag-iimbestiga ka na, palagi ka nang nagtatanong, or anon sa point na iba na yung mga kinikilos mo, dahan-dahanin ka nito, iwan ka din ito. Kasi dito sa point the outcome ng relationship ninyo is the Devil card. Your relationship is full of lies, unfaithfulness, controlling, obsessiveness, jealousy, something mga toxic situation. Yun yung relationship ninyo, lies, unfaithfulness, talaga nakukuha ko dito. See? Kasi meron siyang someone, hindi sila naghiwalay na to, hindi sila nag-uusap dahil lang sa bata. There's a possibility na kung magkagulo man, dito pa din siya uuwi. And pag once ma-confused na siya sa mga nangyayari, magtatahimik to siya. Dahil hindi naman to marunong makipag-communicate into like sa mga problem So, pag magkaroon na ng clarity sa part mo na niloloko ka lang talaga niya, as in, yung katotohanan talaga, maghiwalay din kayo ng person na to. So, I can see signs anyway. Pisces still, I can see Pisces here. Aquarius, Libra, Gemini. And yung sign na nakita ko kanina, as I said, yung mga signs na yun. So, Capricorn is also here, Gemini, Virgo. Yeah. So, yung advice ko dito, I think yung magiging advice ko dito sa connection na to is kailangan mo talaga na ma-enlighten. Kumbaga, alam naman natin, and naintindihan ko naman, I don't judge yung mga prejudiced na people, yung marupok, kumbaga. Dahil nagmamahal lang naman talaga yan sila. Okay? I am part of that also, since kaya lang wala na akong karelasyon ngayon. Byuda na. Anyway, I don't judge people like that kasi nagmamahal lang sila. Yun, might be some of them kahinaan talaga nila yung relationship or yung person na mahal nila. And kaya lang, sometimes, you know, kailangan din natin i-open yung mind natin to reality. Kumbaga, wag tayo mag one-sided lang na since yun lang yung sinasabi sa'yo ng person mo, yun lang din paniniwalaan mo. So, sometimes, observe also the background, the surroundings, sa mga kaibigan mo, kaibigan ninyo, kaibigan niya, sa ano mga sinasabi. Huwag ka masyadong magbubulag-bulagan sa nararamdaman mo. So, once na meron ka nang na-observe na something, may naririnig ka na, may nakapagsabi na sa'yo, right away, gathered some information. Hindi naman basta-basta ka diretso, kayo pa ba? Kayo, akala ko ba yun lang? Kasi hindi naman talaga amin yan. So, kailangan mo talaga dito na mag-gather ng information on your own until sa makakuha ka ng evidence. Kasi yan yung ginagawa ko talaga. Nagiging detective ako sa relasyon ko before, kaya nalalaman ko. Feel your intuition, kumbaga. Ramdaman mo, may mararamdaman ka yan, may intuition kang mararamdaman dyan. Intuition is different from guts or instinct or something. Intuition kasi, pag may intuition kang mararamdaman, kumbaga yung feeling na parang binibigyan ka ng clarity. Kumbaga yung feeling na sabi natin na,
sila pa rin talaga nito, may relasyon pa din sila nito. Hindi sila dahil na lang sa bata or anything. And parang makakaramdam ka na parang this is the clarity. I need to accept this and kailangan ko lang talaga ng evidence para dito and para ma-clarify ko to sa person na to. Kumaga, somehow yung guts kasi, parang kaba yun eh. Kinakabahan ka na hindi mo alam kung tama ba or hindi. So, yung intuition clear sa'yo na alam mo, ramdam mo, alam mo na ito yung nangyayari. Alam mo na ito at saka nakiklear yung mind mo dito, nakakapag-focus ka into that. Hindi yung magulo yung isipan mo. Or baka hindi naman, or baka yun, or yun. Sa intuition kasi focus ka. Sa clarity na yun yung clarity, yun yung katotohanan dito. Kaya, you will going to gather that information. And pag once na meron ka na talagang meron ka ng evidence din, doon mo na ilabas to sa kanya. And huwag ka nang makinig sa mga sinasabi niya. Kasi itong person na to is liar talaga siya with the devil card. Marunong siya mag-manipulate. Manipulator kasi talaga siya. So, nakadepende pa din yun sa'yo kasi nakita ko on your part is you really love this person talaga. This love is unconditional talaga to. So, willing ka to accept this person unconditionally or something. Willing ka to offer your love or all. So, somehow, sometimes, it's okay naman. Pero kung tignan mo din naman yung sitwasyon, kung tama pa ba yung pagmamahal na inaalay mo or hindi na. Kasi, minsan kasi, dahil sa pagmamahal, dun tayo sobrang nasasaktan. So, be smart this time. That is my reading for you. Thank you and God bless.